Shalom everyone. Welcome to our short devotionals. And our verse for today is 1 Peter 4 verse 8. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. And there are three things na gusto nating puntusan sa mga talatang ito. Number one is the priority of love. The priority of love. Ano po ang mga prioridad natin sa buhay po natin? Madalas, ang isasagot natin dyan ay pamilya natin, trabaho natin, pag-aaral natin, yung pangarap natin, o madalas sa isang araw, ano po kaya yung mga priorities natin kada araw? Kailangan kong magluto, kailangan maligo, kailangan kong magtrabaho, kailangan paglingkuran yung aking pamilya, kailangan kong mag-aral ng maigi. Madalas, yan po yung mga priorities natin sa buhay. Pero as Christian, sabi ni Apostle Peter, udyok ng banal na spirito, mababasa natin yung word na above all, o sa Tagalog ay higit sa lahat. Dito po pinapakita ng salita ng Diyos na ang priority po pala natin, main priority natin as Christians is magmahal. Kailan po kayo gumising ng isang umaga at sinabi niyo, Lord, praise God, ang pinaka-priority ko ngayong araw ay magmamahal ako. Mamahalin kita, O Diyos. Mamahalin ko yung pamilya ko. Mamahalin ko yung mga tao sa paligid ko. Mamahalin ko that even yung mga tinuturing akong enemies or tinuturing kong enemies dito sa lupa ay mamahalin ko. Sapagkat yun ang panawagan ko po sa iyo. Kailan po kayo gumising ng ganoong, na mayroon tayong ganoong puso na handa kang magmahal? Let us remember that as Christians, as followers of the Lord Jesus Christ, we are created by God, who is love. Ibig sabihin, we are created in His love. We are saved through His love. And we are transformed by His love. Grabe! Kung makikita lang po natin na talagang ang buhay natin ay umiikot at sumisentro sa pag-ibig lamang ng Diyos. Kaya as Christians, number one point natin, ang priority natin ay magmahal. Regardless kung sino yung mga tao sa paligid natin, regardless kung ano ang mga treatments nila sa atin, ano ang ginagawa nila sa atin, anong mga backgrounds nila, whatever is their past, ang sabi ng Panginoon, above all, higit sa lahat, una sa lahat, ang kailangan natin gawin as Christians is magmahal. Yan ang panawagan natin sa Diyos. The question is, paano tayo magmamahal? So sabi doon, love each other deeply. Sa Tagalog, magmahal ng tapat. Magmahalan kayo ng tapat. Sabi nga, ang salitang tapat, kahit baliktarin ay tapat pa rin. Ibig sabihin po ng salitang tapat sa English ay love that is deep and genuine. And when we say that our love is deep and genuine, it talks about na dapat ang pag-ibig natin ay tatlong S. Number one is sincere. Number two is selfless. And number three is sacrificial. Paano po natin masasabi na ang pag-ibig ng isang tao, ang pag-ibig ko sa kapwa ko ay sincere? Paano natin masasabi na ang pag-ibig ko o ang pag-ibig ng isang tao ay selfless? Paano natin masasabi na ang pag-ibig ko, ang pag-ibig ng isang tao ay sacrificial? Kasi ganun po pala tayo dapat magmahal. At simple lang ang pamantasan kung paanong minahal tayo ng Panginoong Hesus, not just by His words, but by actions. Nakita natin yung sincerity, nakita natin yung selflessness, nakita natin that it is unconditional, it is sacrificial talaga. Ganong uri ng pagmamahal ang itinutulak at inuudyok ng Diyos sa atin kung paano mamahalin ng mga tao po sa paligid natin. Above all, love each other deeply. Our priority is to love. How to love them? Deep and genuine. And then sabi doon, there is a power na maidudulot ang pag-ibig sa atin kapag ganun tayo magmahal. And that is our number 3 point. Our number 3 point is love that covers a multitudes of sin. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Wow. Praise God. Yung palang ganung uri ng pag-ibig ay pumapawi ng maraming kasalanan. Sa paanong paraan? Kapag dumating ang punto
na tayo ay nagmamahal at tayo po ay marunong ng magpasensya. Yan, yung pagmamahal natin ay marunong magpasensya. Meron niyang mga connotations, gaano kahaba ang PC mo. And as Christians, gaano po kahaba ang PC nyo sa panahon ngayon. Kailangan po ang pag-ibig natin ay mapagpasensya. Kailangan ang pag-ibig natin ay mapagpatawad. Kumusta po? Is there any grievances, grudges in our hearts? Or may mga bagay ba sa buhay natin na dapat nating patawarin o tao na dapat nating patawarin na nakagawa ng kasalanan sa atin? Sabi po doon, if we want that our love must cover sins or multitudes of sins or pumapawi ng kasalanan, kailangan mapagpasensya, mapagpatawad. And the third one is, kailangan hindi ito nagtatanim ng sama ng loob. It doesn't hold any grudges. Meron po ba kayong grudges? Sama ng loob. Sabi nga ng isang pastor, narinig ko sa kanyang pangaral, ang Pinoy sobrang galing magtanim at sobrang hilig magtanim na sa dami ng itatanim, pwede namang palay, pwede namang halaman, pwede namang puno, madalas ay sama pa ng loob. Ikaw as Christians and as followers of the Lord Jesus Christ, meron po ba kayong mga sama ng loob na itinanim sa inyong puso? Ay ng paalala ng Panginoon, hindi dapat ganon ang pag-ibig na mayroon tayo. Bagkus, ano daw ang pag-ibig na mayroon tayo? It doesn't hold any grudges. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. So that's the powerful 3 pointers na makikita natin sa 1 Peter 4:8. Ano po yun? Priority of love. And then, love that is deep and genuine. And then the third one is love that covers a multitudes of sins. Tayo po ay manalangin, aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Dalangin ko po, Panginoon, punuin mo kami ng pag-ibig na nanggagaling sa iyo at lagi naming ma-realize, maisip sa aming puso at isipan na kami ay may panawagan mula po sa iyo na magmahal. Una sa iyo, sa pamilya namin, sa mga tao sa paligid namin, and even, Father God, doon sa mga tao na parang ang isip namin ay mga kaaway at kalaban po namin sila, Panginoon. Pero Lord, hayaan mo na ang pag-ibig namin ay maging selfless, sacrificial, at dalangin po namin, O Diyos, na talagang mapuno kami ng pag-ibig na nagmumula po sa iyo. Ang pag-ibig namin ay maging mapagpasensya, mapagpatawad, at hindi nagtatanim ng anumang sama ng loob. Marami po salamat, Panginoon, sa mga paalala at sa katuruan pong ito. Hayaan mong ma-apply namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Purihin ka at luwalhatiin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, ulitin ko lang po, may panawagan tayo sa Diyos, ito ay ang magmahal. God bless everyone. Ingat!